Ilang beses niyang sinubukang kontakin ng sekretary ni Althea upang ipaalam sa dating hipag ang sadya niyang pakikipagkita upang mapag-usapan ang sadya ni Noah sa kanyang ama. Ngunit nasa meeting daw ang amo nito kung kaya naman nabago ang kanyang naunang plano. Sasabihin na lang daw nito umano na tumawag ang dating hipag pagkatapos ng meeting. Pero hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pa itong tawag, kaya marahil ay busy pa rin ito ngayon. Ipinagkibit na lang ni Britney yon ng balikat. Sige, pakisabi na lang na tumawag ako. Noted po, nakabalik na sila ng Maynila mula sa beach resort sa Sariaya. Mabuti na lang at hindi pa nangungulit ang kanyang anak na makipagkita na sila agad-agad sa ama. Tila ba nakalimutan nito ang tungkol doon nang dahil sa pagod nila sa biyahe. Tanghali na rin silang nakarating ng hotel sa Manila kung saan sila nag-check-in. Imposibleng nakalimutan ni Noah yon. Hinihintay nga ni Britney na banggitin ito ng anak kung hindi naman sa araw na yon ay inaasahan na niyang gagawin ni Noah yun bukas o makalawa. Paniguradong magtatanong na ito kung kailan sila makikipagkita sa ama, kaya dapat nahanda siya upang sagutin ito kung kailan nga ba. Sige na nga, Senomar na lang munang uunahin ko since yun din naman ang unang requirements para makabalik ang apelyido ko sa pagkadalaga. Hindi naman nila ako aasikasuhin kapag kulang-kulang ang requirements na ibibigay ko sa kanila. Pababalik-balikin na lang ako nila. Ganun ang sistema dito sa Pilipinas. Sayang lang sa oras at syempre sa pagod. Desisyon ni Britney na ikinatangulang naman ang kanyang kaharap. Solo lang nang pumunta si Britney sa tanggapan ng PSA upang kumuha ng Senomar. Hindi ko na kayo isasama, Manang Elsa. Dito na lang kayo at baka magligalig ang mga bata. Saglit lang din naman ako mawawala. Matagal na ang 2 o 3 oras. Saka baka matraffic din pa uwi. Pumayag naman ang mga anak na sa sandaling iyon ay busy na nakahilata sa kama kung saan nakalatag ang mga shells na pinulot at binibilang nila ng paulit-ulit. Kaunti lang yon dahil ang mga pangit na napulot nila ay iniwan nila sa dalampasigan. Sa kahalatang bugbog pa rin ang katawan nila sa biyahe. Noah, Andrea, behave ha. Huwag magiging pasaway kay Manang Elsa at Yaya Tina. Yes, Mommy. Sabay nilang wika na nilingon na ang paalis na ina. Dapat sana ay magpapahinga na muna siya dahil pagod din sa biyahe. Pero naisip ni Britney na kinabukasan o na umaga pa lang ay lalakarin na niya ang pagpapalit ng kanyang apelyido sa pagkadalaga habang nakikipagkita si Noah sa kanyang ama. Kung makakausap niya si Althea ng gabing iyon at papayag, at least magiging productive ang oras niya. Busy siya sa papers na sinadya niya talaga sa bansa habang napagbibigyan naman niya ang kahilingan ng anak. Kumbaga na-engage niya ng wasto ang oras. Ma'am, pasensya na po pero bukas niyo na po ito makukuha. Inabot na po kayo ng cut-off at napabilang na sa panibagong batch na para bukas po ang claim. Napakagat na sa labi si Britney na marinig ang kausap niyang taga-PSA nang mapasa ditong form. Nakalimutan niya nga palang mabagal dito at may mga ganong pangyayari kaya expected na dapat. Pasensya na po dahil marami po kasing nauna sa inyo. Tuloy ng babae nang makitang disgusto sa mukha ni Britney. Ano po ma'am, ayos lang ba? Ano pa nga bang magagawa ni Britney? Wala naman. Kahit yata famous siya, wala naman yung connect sa kinukuha niyang paper dito. Kaya malamang na hindi siya magiging priority sa linya. Sige, ayos lang. Babalikan ko na lang bukas. Labag man sa loob niya ayun ang tugon ni Britney. Mag-uubos lang siya ng energy kung makikipag-away at pipilitin to na hindi rin makukuha ang gusto. Mga anong oras kaya bukas pwedeng balikan? Para alam ko at na hindi ako naghihintay ng matagal. Before lunch po siguro ma'am. Pwede niyo na pong makuha or earlier pa doon. Tumango na lang si Britney na lumabas na rin doon. At least, one down na kahit pang buong akala niya ay makukuha niya rin yon ng araw na yon para bukas ay sa RTC na siya pupunta upang mag-file ng petition. Ang akala niya ay madali lang yon ngunit mahirap pala. Paniguradong gugugol siya ng 1 o 2 linggo muna bago matapos ang kanyang mga gagawin dito. Bago umalis ng bansa, kailangan niya pang kumuha ng bago sa PSA noon, katunayan na okay na ulit ang apelyido niya. Sa utak ni Britney ay sakto ng kalahating buwan na yon para masulit ni Noah na kasamang kanyang ama. Hindi na yun masama. Nakuha mo na madam? Salubong ni Manang Elsa pagbalik niya. Nahihimbing ang mga anak niya na halatang kakatulog lang at wala siyang planong istorbohin ng mga to.
Kakatulog lang halos nila. Dugtong ng matandang makitang nakatingin siya sa mga anak sa malayong kama. Hindi nga babalikan ko pa bukas. Aagahan ko na lang sigurong umalis. Dapit hapon na yon, medyo na traffic siya as expected. Hindi man malayo ang PSA na sinadya niya, inabot pa rin siya ng traffic na hindi na bago sa kanya. Ngunit naninibago pa rin dahil sa 3 taong pagkawala sa loob ng bansa. Ngayon na lang niya ulit naranasan yon at masasabi niyang nakakaubos ng pasensya. Ganun po ba? Sayang naman. Ayos lang, diretso na ako magfa-file ng petition pagkakuha ko bukas. Kaya baka maghapon ako mawawala. Kompleto naman ako ng ibang mga papers doon. Tanging yun lang ang kulang ko. Bago makapagpalit si Britney ng damit ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Althea. Nanuyo ang kanyang lalamunan na makitang pangalan nito sa screen ng kanyang cellphone. Nakakapanibago kasi yon. Nasa bansa ka? Tumawag ka raw, sabi ng sekretary ko. Are you alone or with the kids? Sunod-sunod namang maanga ni Althea na animoy walang alam na nasa bansang mag-iina kahit alam niya naman. Napakunot ang noon ni Britney. Ibig sabihin ba noon na hindi sinabi dito ni Kenji na nasa bansa siya? Imposible. Dapat alam niya yon. Gayon pa man na hindi na lang niya ginawa iyong big deal sa babae. Oo. Last week pa kaming nasa bansa ng mga bata. Pinag-isipan ni Britney kung babanggitin niya pa ba kay Althea ang tungkol sa paglalakad niya ng mga kailangang documents. Pero sa huli ay nilihim na lang niya yon. Ang weird naman kung ipapaalam niya pa yon sa hipag. Parang wala siyang respeto. Baka isipin nito na gusto niyang malaman ni Kenji na okay na siya at pinagyayabang niyang magpapakasal na siya sa iba. Tapos ito naman ay kinarma dahil sa nalumpo. Naging judge ako sa Last Life painting competition sa Luneta. Kaya sinamantala ko na rin na magbakasyon. Gusto ko lang sanang makipagkita sa'yo saglit kung hindi ka busy. Kung busy ka naman ay pwede namang sa ibang araw na lang. Hindi pa naman kami babalik ng Malaysia May kailangan pa akong lakarin dito. Sure, available ako ngayon bago umuwi. Kasama mong mga bata. Miss ko na si Noah. Ang laki at malamang ang poging bata na niya sa personal. Malayo sa picture lang at mana siya kay kuya. Nilakipan niya ng mahinang halakhak ni Althea na hindi pinansin ni Britney. Sinulyapan niyang anak na mahimbing pa rin ng tulog. Nasa pagitan siya kung pupukawin niya ito para lang ibuntot o hindi. Magugustuhan niya ni Noah pero ayaw niyang marinig ng anak ang ibang details ng pag-uusapan nila. You must meet mommy and daddy too. With the kids, paniguradong matutuwang mga yon, Britney. Dugtong ni Althea nang manahimik si Britney at walang anumang maging komento sa mga sinabi niya. Ako lang ang makikipagkita, Althea. Tulog si Noah ngayon. Pagod sa biyahe. Huwag kang mag-alala. Bago kami bumalik ng Malaysia ay hahayaan ko siyang makita sina Mr. and Mrs. Barrowell. Pampalubag loob ni Britney para hindi magtampong babae sa kanya at isipin na pinagdadamot niyang anak sa kanilang pamilya. Sige. Mamili ka kung saan tayo makikita. Ako na lang ang pupunta sa'yo. Siya nga pala, huwag mo na sanang mabanggit pa kay Kenji. Gusto ko tayong dalawa lang magkita. Pahabol ni Britney na ikinataas ng kilay ni Althea. Hindi niya naman talaga sasabihin yun sa kapatid at paniguradong sasama ito o baka sumunod pa. Mabubulilyaso ang plano niya. Ayoko lang ng skandal. Sure, busy naman yun ngayon. Walang time sa mga ganitong meet-up. Parang hindi mo siya kilala. Muli pang tumawa si Althea kahit na medyo naiirita kay Britney. Hindi rin naman kasi niya masisisi si Britney doon. Lingid kay Althea ang mga nangyari sa after ng competition at maging ang naging ganap sa Sariaya, kaya wala siya talagang alam. Gusto niyang iparating din kay Britney na huwag mag-alala at hindi siya makikisaw-saw sa kanilang problema. Wala siyang panahon sa problema ng iba dahil marami siyang kailangang isipin. Thank you, Althea. See you later, Britney. Hindi na nagpalit si Britney ng damit at nag-browse na ng lugar na maaari nilang gawing tagpuan ng dating hipag. Galugad niya halos ang lugar na yon dahil sa pagiging secretary noon ni Renz, kung kaya naman pamilyar siya sa mga fine dining restaurants. Isang advantage na ipinagpapasalamat niyang experience. Kapag hinanap ako ng mga bata, sabihin niyo na lang po na hindi pa ako umuuwi. Kapag nalaman kasi nilang nakipag-meet ako kay Althea, mag-aalboroto sila dahil hindi ko sila sinama. Para less hassle na lang, bilin ni Britney bago umalis nang ma-finalize na niya ang venue kung saan sila magkikita ni Althea. Tumangulang si Manang Elsa na hinatid sa pintuan ng kanyang amo na panay ang bilin. Paggising nila, bababa na lang kayo upang kumain or magpa-deliver na lang kayo ng dinner dito sa kwarto.
Sigurado akong sa labas ako kakain. Tagubili niya pa matapos iwanan ng Blue Bills si Manang Elsa. Muling tumangulang ang matanda sa kanya. Aalis na po ako, Manang Elsa. Ingat, Madam Britney. Nauna si Britney na dumating sa restaurant na napag-usapan nila ni Althea. Ngunit ilang minuto lang naman dahil dumating na rin ang hinihintay niya na walang kupas ang ganda kahit na 5 ng anak nito. Pinagmasdan niya itong pumasok sa loob at magpalingalingan ng mga ilang minuto. Habang tinititigan niya ito doon ay napagtantong malaki ang pagkakahawig nito sa kanyang dating asawa. Ngayon lang niya yun napansin nang matitigan to sa malayuan. Ipinilig niya ang ulo. Alam niya na maganda ito at patay na patay dito ang dati niyang amo. Ang nakaligtaan niya lang naman ay ang pagiging hawig nito. Britney! Bulalas nito nang makita na siya. Tumayo siya at malapad ang ngiting sinalubong to ng yakap. Maaring awkward siya dito noon dahil sa antas ng buhay nila. Pero ngayon ay baliwala na lang yon sa kanya. Kaya niya na kasing makipagsabayan. Kaya lang matagal talagang mawala ang minsang nakasanayan niyang tawag dito bago makilala si Kenji. Mrs. Almeda, naku, ayan ka na naman sa tawag mo sa akin ha. Inaasar mo na naman ba ako? Sawa na akong tawagin ng ganyan. Ibahin mo na Britney. Pabiro pa tong umirap sa kanya pero nakangiti naman. Nagkatawanan sila at saka nagbeso-beso. Order na tayo ng food? Sige, saka wine na rin. Na-stress ako ngayon kay Renz. Umalis ng bansa hindi man lang nagpaalam na may business trip pala siya. Diyos ko, bigla ba namang umalis? Sumbong nito nagpaikot pa ng mga mata. Ngumiti lang si Britney. Halata namang masaya sa kanilang pagsasamang mag-asawa. Medyo nainggit lang siya ng kaunti sa dami na rin na mga pinagdaanan nila. Hanggang ngayon ay nananatili silang matatag at magkasama. Hindi kagaya nila ni Kenji. Nakumpara lang niya yun kasi kung tutuusin, maayos din naman at magandang simula nilang dalawa ng dating asawa. Hindi niya na lang talaga ito kinaya kaya sumuko. Gayon pa man ay wala siyang pinagsisisihan. Marami kasi silang natutunan at naging opportunity pa. So, kamusta ka naman? Blooming ka ngayon ha? Lapag ni Althea ng menu matapos mag-order. Umalumbaba pa to sa harap niya na parang kaibigan na kausap. Grabe ha, parang kailan lang isang malit na ngiting pinakawalan ni Britney. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit bigla siyang napabalik ng tanaw sa nakaraan nila. Gayong iba naman ang pakay niya kaya siya nasa bansa. Marahil ay dahil masyado niyang tiningala ang relasyon ni na Althea at Renz noon ang tatag sobra. Gaya na nakikita mo, ayos lang naman. Ang mga bata, mapanuring tanong ni Althea na may ibang nasa-sense sa kaharap. They are fine too, enjoying the weather here in the Philippines. Alam mo, kailangan nilang mag-bonding na magpipinsan. Nabanggit si Noah ni Una at Do sa akin last time. Kailan daw nila makikita ulit? Ako naman hindi ko alam. Sabi ko tatanungin kita na nakalimutan ko. Ngumiti lang si Britney at tumango. Isama mo na rin si Andrea at baka mainggit. Muling tumango si Britney. Medyo nag-aalangan kung bubuksan na ba ng topic na gusto niyang sabihin kahit wala pang pagkain. Nagpatayo ng maliit na football field sa likod ng Villa Serens kung saan doon naglalarong mga bata. Naku, gusto yun ni Noah, hindi ba? Gustong gusto nila maging ni Fourth at Fifth. Sigurado rin akong kapag nakita ni Talia si Andrea, magkakasundo rin ng dalawa. Ilang beses ba namang humihingi ng baby sister sa amin ng daddy niya? Akala mo daling gawin. Muling umirap si Althea, natatawa na sa sariling anak. Paano kung gumawa kami tapos boys na naman? Aba, edi mas lalong magpakalat ng lahi si Renz. Luging-lugi naman ang beauty ko na isa lang ang nakakuha, hindi ba? Ang unfair naman nun sa akin. Totoong natawa na si Britney sa reklamo ni Althea. Gumapang pang-inggit sa puso niya sa mga sandaling iyon. Sila kaya, siguro kung hindi naging mapanakit si Kenji sa kanya. O kung hindi siya sumuko at muli itong pinatawad at nagpakatanga siya, baka nadagdagan na rin ang mga supling nila. Sila Althea at Renz kayang role model niya. Ilang beses na rin hiniling na magkaroon ng twins, kahit hindi na triplets. Kaso hindi umayon ang mundo sa mga pangarap niya na manatiling pangarap na lang niya sa alapaap. Sige, sabik din naman ngayon na makita ang mga pinsan nila. Sang-ayon na lang ni Britney na nakikinita ng galak sa puso ni Noah at Andrea kapag ibinalita niyang makakabanding na niyang mga ito. Biglang sumeryosa si Althea, ginagap ng kamay ni Britney na nagpaangat ng mukha nito sa kanya. Seryoso ka ba talagang ayaw mong legal na ampunin si Andrea? I mean, as your own. Makailang beses na niyang pinag-isipan yon pero hindi niya gagawin. Mananatiling Arcila si Andrea hanggang sa kanyang paglaki.
Wala siyang babaguhin sa pagkatao ng bata. Wala siyang aangkinin. Wala akong plano pero aalagaan ko siya at mamahalin na parang akin. Saka kahit namang mag-asawa na ako ng iba, si Noah hindi ko rin ipapabagong apelyido niya. Mananatili siyang Baruel. Napabitaw na si Althea. Hindi maintindihan kung bakit napunta kay Noah ang usapan nila. Sumagi agad sa isip niya na marahil may nahanap na si Britney iba na gusto niyang mag-settle na. Bigla siyang nag-alala na baka kapag nalaman ng kapatid niya ay paniguradong ikakasira niya yun ng ulo. Mag-iisip na naman ito, saka baka mamaya hindi na ito gustuhin magpa-therapy at pabayaan na lang ang kanyang sarili. I see. Pero paano kapag nagtanong si Andrea? Let's say, lumaki na siya, nagdalaga na. Focus niya pa rin kay Andrea kahit atat na siyang magtanong if may plano tong magpakasal sa ibang lalaki at nagpasya na. Sasabihin ko sa kanyang totoo, hindi akong tunay niyang ina pero mahal ko siya. Magalit man siya sa akin, nasa sa kanya na yon. Basta wala akong babaguhin. Mananatiling anak siya ni na Andre at Anisha. Naputol ang usapan nila nang dumating ang pagkain nilang order. Inuna nilang lantakan iyon dahil kapwa sila halatang gutom na. Nang magsimula na silang uminom ng wine, sinimulan na ni Britney ang kanyang tunay na pakay dahil lumalalim ng gabi't hindi naman pwedeng magpaligoy-ligoy pa. May trabaho pa si Althea kinabukasan at may lakad siya kaya naman hindi pwedeng mas mapagabi sila sa labas. Si Noah, gusto niyang mamit ang daddy niya habang nandito kami. Panimula niya kaya natigilan ng ilang segundo si Althea. Akala ko ayos na sa kanyang setup namin pero kahapon, sobrang iniyakan niya ako. Noon lang siya umiyak, mula nung umalis kami ng bansa kapag napag-usapan ng daddy niya. Naudot ang gagawing pag-inom sana ni Althea sa goblet ng kanyang wine. Namimilog ng mga matang tumingin sa kanya na para bang hindi yun inaasahan. Akala din niya ayos na ang pamangkin. Hahayaan mo silang magkita? May paninimbang na tanong niya kay Britney na uminom na ng wine. Sana, kaya ako nakipag-meet sa'yo dahil gusto kong magpatulong. Tumagal ang tingin ni Althea sa mukha ni Britney. Napansin niya ang maraming mga tanong sa dating hipag dahil marahil ay nagtataka siguro ito na siyang kinausap at hindi dumirekta sa mga magulang nila. Ang dahilan ay nahihiya pa rin si Britney na makaharap ang mag-asawa. Ewan ba niya, basta nahihiya pa rin siya. Bakit sa akin? Bakit hindi ka dumiretso kay mommy or kay daddy? Hindi sumagot si Britney. Nag-aalangan pa rin. Hindi ko rin alam. Angat niya ng muka, huminga na muna ng malalim bago magsalita. Actually, kaya ako nasa Bansay para mag-asikaso ng mga legal papers ko. Plano na naming magpakasal ng boyfriend ko at mamuhay ng payapa. Lumagay sa tahimik na buhay. Okay naman siya sa mga bata kaya ayos din sa akin. Mahal mo ba? O mahal mo dahil mahal niyang mga anak mo? Hindi nagsalita si Britney na hindi niya alam ang isasagot. Alam niyang mahal niya naman ito. Ang mahalaga, mahal niya sina Andrea at Noah. Nanatiling tahimik si Althea, nakikinig sa mga sinasabi niya kahit alam naman niya na may boyfriend nga daw ito. Sabi ng mommy at daddy niya, hindi lang siya naniniwala dahil umaasa siyang magiging maayos pa sila ng kanyang kapatid. Ngayong galing nasa bibig nito mismo yon, tama ang mga magulang niya. Siguro nga hindi kasing tatag nila ni Renz ang pundasyon ng relasyon nila ni Kenji. Inanay kasi. Okay lang naman yun about sa wedding kay Noah noong nasa Malaysia pa kami. Tapos nung umapak na kami dito sa Pilipinas, napansin kong behavior niya. Nagbago. Gustong-gusto niya na makilala ang daddy niya. Hindi ko maintindihan kung tututol ba siya sa magiging kasal namin kasi nung binanggit ko na ay tinanong niya ako kung paano na raw ang daddy niya. Nagulat ako sa kanya. Okay naman kasi sa kanyang boyfriend ko. Nakikita ko na mahal niya naman yon pero ayun nga, gusto niyang makilala niya si Kenji. Parang naputulan ng dila si Althea, wala siyang maapuhap na salita. Lukso yun ng dugo. Sa relasyon nila ng anak talaga ang magdurusa kapag hindi nila napanatiling magkasama. Alam niya yon dahil ina rin siya. Hindi naman niya masisisi si Britney dahil nga sa mga pasakit dito ng kanyang kapatid. Sobra-sobra yon. Then, hayaan nating magkita sila. Pagbigyan mo si Noah. Mahaba na rin naman ng 3 taon, Britney, para ipagkait mo sa kanyang makilala niyang tunay na ama. Panahon na para ipakilala mo siya kay Kenji. Tumangot-tangot si Britney. Payag naman siya. Napag-isipan niya na hindi niya nga dapat ipagdamot ang anak. Kaso paano kung sabihin ni Noah na magpapaiwan siya sa ama para ito naman ang makasama? Hindi niya yung makakaya. Kaya kailangan bago sila magkita, makausap niyang anak ng masinsinan na makikipagkita lang siya at hindi aabot sa puntong kailangang magpaiwan. Hindi niya kasi yun kakayanin. Ayos lang sa akin. Hindi ko pinagdadamot si Noah, kasong problema ko si Andrea naman.
Napakunot ang noon ni Althea sa dinugtong ni Britney. Si Andrea? Bakit? Anong meron naman sa kanya? Napahilot na sa sentido si Britney. Lumagok muna ng wine sa kanyang baso bago muling nagsalita. Lulubusin na niya ang pagsasabi ng problema sa kaharap dahil baka may maisip itong solusyon dito. Siya kasi wala. Akala niya iisang ama nila ni Noah at nakikisama siya sa kuya niya. Gusto niya rin daw makilalang kanilang daddy. Eto kasing si Noah, sinabi niya kay Andrea na may daddy rin sila. Ayun, asang-asang batang ganun nga ang magkapatid sila, tiisa lang ang kanilang ama. Natutup ni Althea ang bibig. Problema nga yun, pwede naman sigurong pakiusapan ng kapatid niya. Then, isama mo siya kay Noah na imit si kuya. Saka mo na lang explain na hindi siya ang tunay niyang ama kapag malaki na siya at makakaya niya ng harapin ang katotohanan. Huwag na nating pahirapan ng mga bata, Britney. Dahil kahit anong explain natin sa kanila, hindi pa rin naman maaabot yun ng mura nilang isipan. Cool nitong Saad na para bang walang grudge ang dati niyang asawa sa mga magulang ni Andrea. Mangyari na kaya ang pinapangarap ni Kenji na makilala siya ng anak? Ituring din kayang tunay na anak ni Kenji si Andrea? Lahat ng kaganapan sa susunod nating kabanata.